Mr. Palma, papalitan po muna natin yung benta niya. Dok, gusto ko sana makita yung mukha ko. Mr. Palma, mas mabuti kung magpagaling ka muna bago mo tingnan ang sarili mo. Gusto ko lang makita yung nangyari sa mukha ko. Mas maganda kung unahin muna natin yung paggalaw-galaw mo. In time, pag nakagalaw ka na, I'm sure, pabalik na sa dati yan. Dok, sige na naman, please. But you're not emotionally prepared yet. Dok, handa na ako. Nurse, bigyan mo na salamin. Miss, ilayo mo na sa akin yan. I told you, Mr. Palma, hindi ka pa ready. Pero don't worry. In time, pabalik din sa dati yan. Para nyo ng awa, wala kaming ginagawa sa inyo. Tama na yan. Ma, sino ba may pakala nito? Ewan ko ba, gusto ko malaman hanggang kailan yan dito. Nakabaga hanggang di tayo nakukulong lahat, Angie. Ano ka ba? Hindi ba? Sabi nga ng BI, hindi nga rin sila naniniwala. Ba't tayo makukulong? Alam mo, marami pa rin naniniwala sa mga sinasabi ni Alberto, kaya ganyan eh. Alisin mo nga kanyang paraan. Alisin mo mga dito. Wala sila karapat na maghahagsarap ng bahay mo. Alam ko na tumawag na tayo ng security. Halika na. Ma'am, mga taga rito po sila, mga kapitbahay nyo. Maraming salamat, Mr. Valiente, at hindi ka naniwala sa mga sinasabi ni Alberto. Hindi, para na rin ako naniwala na kabilang nga doon si Rosa Camila. Kaya nga ito pinatawag dito eh. Nabalita ako na nakusap mo si Guada. Gusto ko lang linisin ang pangalan ko. Ako naman, gusto ko na matapos ito. Kaya tutulong na lang ako sa paghahanap mo. Huwag ka na mag-alala. Nagbigay na naman ng tulong si Mr. Andres Magalona at saka ang kapatid mo sa perang kailangan ko para sa paghahanap sa kanila. Pero gusto ko sumama sa paghahanap mo. Sa asawa ko, tsaka assistant mo na rin ang tinutugis mo dito. Delikado yung gagawin ko. Baka mapahama ka. Mahirap hulihin ang mga sukob na tao. Mapanganib sila. May katuturan din kasi sinabi sa akin ni Mr. Magalona na hindi mo pwedeng, hindi na ako gagalaw. Pero Mr. Valiente, Carlito na lang. Mahal na mahal ko pa rin si Rosa Camila. Pero may mga pagdududa ako sa pamilya niya. At para mabura to, kailangan ako na rin maglilinis. paano naman kung tayo ang huntingin ng mga hinahunting natin? Kaya mo na bang magbuwis ng buhay? Eh kung ikakasal na naman si Rosa Camila kay Rafael, wala na rin naman ako asang buhay. More than a week nang wala si Charina. Kung nilalason niya nga ako, dapat huminto na ito. Hindi ganun kadali yun, Mr. Locsin. Hindi natin masasabi na baka ang digestive system nyo rin naghahanap ng chemical na biglang nawala sa inyo. Iba't ibang effect ng iba't ibang lason. May lason na matagal umepekto at may lason naman na hindi agad natatanggal hanggat hindi dumadaan sa chelation therapy. Is there a possibility na epekto ito ng continuous paglalason sa akin ng ibang tauhan ko dito sa bahay? Ayoko magbintang, pero posible yon. Doc, patawag mo nga ang staff ko. Gusto ko silang makausap. Kung hindi nga si Serena,
katulad ng nasa isip ko. May iba pa. Nagkamali ako doon. Si Charin ang unang pumasok sa isip ko. Mabubuhay pa ako ng matagal. Marami pa akong sisingiling utang sa mga Montemayor. Mawawala ka, di na Saan niyo ang pinto? Sana man lang kinausap niyo muna kami bago niyo pinayagan to. Homeowners din naman kami. Talagang ganyan, Alicia. Bago pa man kayo lumipat dito, nagkaroon na ng discussion kung papayagan kayo o hindi. Ayaw namin ng ganitong gulo. Kayo ang nagdala ng gulo dito. Eh, anong ibig niyo sabihin, lilipat na naman kami? Hindi naman namin kayo mapipilit eh. Pero sana, Hindi kami alis dito. Pag umalis kami rito, para na rin namin sinasabing may kasalanan kami. Kahit saan kami pumunta, susunod lahat sa mga taong yan. Mrs. Generoso, kilala niyo ako, tahimik akong tao. Pero kung kailangan daanin ko kayo sa batas para umalis kayo rito, ay gagawin ko. ayan na nga ba sinasabi ko nagkakaroon na ng takutan dito dahil kabit kayo ng presidente. Wala kayong karapatang bastusin ako. Dito para wala ng gulo. Hindi kami alis dito. Magdidibandahan muna tayo. Ayaw niyo umalis? Ipapadampot ko kayo lahat sa pulis dahil sa ginawa niyo pagbabato sa mami ko. Isa! Dalawa! Oo, sakit. Ito na ang full report ng court-appointed doctor na nagsasaad na maaari nang ilipat sa Muntinlupa si Alberto Montemayor. Bakit mo dinidelay, Leandro? Romina, hindi dinidelay ang paglipat ni Alberto sa Muntinlupa. Ang lagay inaayos lang ang paglilipatan sa kanya. Inaayos. Kinakabitan ng aircon, ng cable at ng TV. Kriminal si Alberto Montemayor, Leandro. Look, Romina, Alberto is not an ordinary criminal. He is my son. Sa maximum security prison pa rin dadalhin si Alberto. Dahil death penalty ang hatol sa kanya. But Alberto is a bigger security risk kung ihalo siya sa ordinary prisoners. Therefore, he will still enjoy special privileges because he is the president's son. Ganun ba? Hindi privilege, Romina. Kung gusto mong kausapin ang director ng Bureau of Prisons sa pagiging security risk ni Alberto, nobody is stopping you. Do so. Sila na rin ang nag-advise sa akin na hiwalay si Alberto ng kulungan for being a security risk. Hindi lang ito makakabuti sa kanya, kundi makakabuti rin sa gobyerno natin. Natin. Gobyerno natin. At pakatandaan mo yan, hindi lamang gobyerno mo, Leandro, kundi gobyerno natin. Ano? Ano nung tapat? Wala na po akong alam. Naiwan nila ako nung maglabasan sila. Hindi na nga ako kumain ng ilang araw. Hindi na ako uminom para hindi lang makita. Ito para sa'yo! Sorry na! Ano? Magtatapat ka ulit! Huwag po! Narito! Hindi ang mga ganitong klaseng tao dapat kawaan! Pero di tayo katulad nila. Kapag pumatay tayo, wala na tayo pinagkaiba sa kanila. Magtatapat na po ako. Ma, hanggang kailan pa ako dito? Hanggang bukas na lang daw, anak. Wala ba kang ibang magawang paraan para ma-installman lang yan? Alberto, kung may napapatunayan ng kalas sa court-appointed doctor na tumigil ka rito, gagawin namin.
Gaano ba kalalim ang tinamong sugat ni Alberto Montemayor at patuloy-tuloy ang dugo nito? Not enough to kill him, but enough to damage him. Wala naman sigurang nangyayaring sabuatan. Look, kayo ang pinamili ko ng doktor. And you chose Dr. Viña here. I gave you that prerogative. Doktor, gaano katagal kailangang manatili si Alberto sa ospital? Hanggang kailangan po, ma. Pakisabi lamang kay Alberto Montemayor na nakahanda na ang kanyang napakagarang selda sa Muntinlupa. Siya na lang ang hinihintay. Sandali lang po. Magsiuwi na po kayo. Wala pong mangyayari dito sa inyo. Sige na po. Hindi maaari yan. Sige na po, Mrs. Hindi, mga homeowners kami dito eh. Tandaan mo, Alicia, hindi dito magtatapos yan. Ikaw lang ba may kapit? Ayos na kayo! Sige na po, Mrs. Magsilayo na po kayo. Sige na po. Sige na po, sige na po, sige na. Halika na nga, mga Siuwi na kasama. po kayo. Sige na po, sige na. Sige na. Sige na po. Alam niyo ba, violation of civil rights ang ginawa ni Alicia Salvacion. Gumamit siya ng power niya para mapaalis kami dito sa harap ng bahay niya. Dahil alam niyo naman kung kanino siya malakas. Tinatago niya yung mga kamag-anak niya dyan eh. O hindi ba? Kaso ito? Oo nga. Sige na po, sige na po. Magsiuwi na po kayo. Wala pong mangyayari. Oh, ano ngayon ang masasabi mo kay Alicia, Amanda? Sinasabi ko na nga ba at gagamitin rin niya mga impluensya niya para takasan ang gusto niya. Tita Iluminada, pag hindi mo ipapakausap si Tita Alicia kay Daddy, mas lalong lalala ang sitwasyon. Sasabihin ng mga tao, tinutulungan sila ni Daddy. O di managot siya sa batas. At sinabi ni Leandro na hindi niya pakikialaman ang kaso ni Alicia. But it's about time that we make Daddy do something. Pag si Daddy nakialam dyan, si Daddy ang mapapasama. Problema nila yan. Hayaan mo na sila sa problema nila. Ate Ernestina, Tita Iluminada, I know we agreed upon this. But Tita Alicia is a loose cannon if we don't get her on our side. We will not get her. And that's final. Confirm and confidential PNP information itong pinasa sa akin. Hindi mo dapat nalalaman, subalit it concerns your family and the family of the Vice President. Well, thank you very much for trusting me, Julius. Sino-sino daw ang involved? Well, ang involved ay si Agent Tiabes, Carlito Valiente, Andres Magalona, isang ex-NBI agent at 2 anak ng prominenteng pamilya. Mga vigilante sila. Sinong hinahabol nila? Baka si Phoebe Valiente at Agent Cruz. Personal vendetta itong lumalabas. Anong ginagawa ng militar tungkol dito? Bawal ang vigilante, hindi ba? Well, wala pa naman silang ginagawang aksyon eh. Although, madalas silang mag-set ng meeting sa bahay ni Mr. Valiente. At ito namang si Agent Tiabes ay talagang minaman-manan nila ng dating katrabaho niya sa NBI dahil nga nasangkot ang pangalan niya dito kay Alberto. Chances tambol lang itong nalaman namin. So kung gagalaw sila, labag na ito sa batas? Well, kung gagalaw sila, yes. Wait, pwede mo nga pala natatanong. Wala lang. Kasi itong kapatid ko si Rosa Camila, atat na atat dito kay Carlito Valiente. Abay, gusto nila siguro magsamang mabuti at panghabang buhay. Di magsama sila sa kulungan. Si Alicia, makakasuhan naman. At sigurado, dawit ito si Rosa Camila. Pag si Carlito Valiente nakulong din, o di sama-sama na sila, eh di dream come true. Mr. Valiente, Dadalawin ko sana si Rafael. nagpapahinga na po siya, Mr. Valiente. Pero magaling na po siya.
Kumusta din mukha niya? Naayos na po. Oo nga po pala, nagtatanong si Miss Rosa Camila Montemayor kung ano raw ang pangalan niyo. Mr. Valiente na lang. Kung sasabihin sa kanya tumatalo ko kay Rafael, ha? Kaya eh. Kaano-ano po kayo ni Carlito Valiente na apo ni Vice President Salgado? Pinsan. Sige, nakalis na ako. Sa sekreto natin ito. Sige po. Ay. Ikaw lang talaga sadya ko. Hindi mo sinasagot ang text ko at mga tawag ko. Ginagawa ba akong kasalanan? Nagmamaang-maangan ka pa. Bakit pa kailangan pang isumbong na nag-aayos ng mami at daddy ko? Sino may sabi na? Si Tita Iluminada ang nagsabi kay daddy. Nagsumbong ka daw sa kanya. Wala akong ginagawa ganyan. Pero nasabihan ko lang si Guada. Hindi ko naman naisip na ipapasa na to kahit kanino. Di kahit na, kasalanan mo pa rin. Okay, I'm sorry. Hindi ko man sinasadya na mapasa-pasa yung balita at umabot kay Tita Iluminada. Gusto mo pamantig na si Rafael? Sa ibang araw na lang, ikaw talaga yung sadya ko dito. Tsaka mahirap na baka pagdudaanan naman tayo, Rafael. Andiyan si Nestor. Si Nestor. Kailan ka pa dumating? Paggabi lang. Daw sumama kay Lucinda. States. Kasama niya yung mami niya. Buti naman natawagan mo kami bago pa kami nakapagpalit ng numbers. Tama yan. Kasi hindi naman natin kailangan na si Alberto eh. Pero yung plano natin na bumawi sa mga Montemayor at Valiente, tuloy pa rin. Handa ka na ba talaga maging leader natin? Paano ngayon si Lucinda? Ano? Noon ko pa plano yan eh. Niligawan ko pala si Rosa Camila hanggang sa naging asawa ko si Lucinda. Pero mahal ko asawa ko eh. Kahit na, yung pangako ko, nagaganti ako sa mga Montemayor. Pangako sa pamilya ko yon. Tuloy pa rin natin yan. Si Alberto, Montemayor yun. Nakabawi na tayo. Yung ibang Montemayor naman. Pero kilala na tayo. Ang dami na silang naghahanap sa atin. Yan ang pagkakaiba namin ni Alberto eh. Ako, pwede ako lumantad sa publiko. Pwede ako mag-isip ng isang bagay, kumuha ng isang bagay. Tulad na lamang ng paghulpin niyo kay Rafael. Ako may idea nun. Kaya kayong lahat, pwede kayo magtago sa akin na wala silang kamalay-malay.